Makasaysayang araw po, it's showtime! 70 years ago, February 3, 1945, nagsimula ang tinatawag na Battle for the Liberation of Manila. Akala ng marami, Amerikano lamang ang mga lumaban dito. Yun pala, matindi rin ang partisipasyon dito ng mga kawal na Pilipino. Isang halimbawa ang kwento ng pagpapalaya ng Parañaque na susi upang mapagtagumpayan ang labanan para sa pagpapalaya ng Maynila. Mga kwentong inipon ng historiador na si Dulce Festin Baybay. Nagdanas ng matinding paghihirap ang mga taga-Parañaque noong panahon ng mga Hapones. Noong January 2, 1942, binomba ng mga Hapones ang Nichols Airfield sa Baclaran. Nang makuha ang Nichols ng mga Hapones, tinangka itong bombahin ng mga Amerikano noong April 12, 1942, Linggo. Sa kasamaang palad, nagkamali sila ng tinarget. Ang nabomba ay ang punong-punong Methodist Episcopal Church sa Tambo na punong-puno ng tao noong mga panahon na iyon. 77 ang namatay sa pagbombang iyon. Nang muling itayo ang simbahan matapos ang digmaan noong 1950, tinawag itong Martyrs Memorial United Methodist Church. Nang pauwiin ng 14,000 ng mga kabataang ROTC dahil walang sapat na mga armas ang mga Amerikano para sa kanila, nagpasyang marami sa kanila na organisahin na lamang nila ang kanilang mga sarili bilang mga unit ng guerrilla. Isa na rito ang Hunters ROTC na pinamunuan ni Mike Ver at Terry Adevoso. Mula sa Parañaque, naging tagapag-organisa nila at mga kasapi sina Jaime Ferrer na naging G1 o Intelligence Officer ni Adevoso, Adjutant General at pagdating ng panahon, tiningalang Comelec Chair at si Juanito Ka Janet Ferrer. Habang sa Quezon at Batangas nakikibaka si Ka Janet, si Jaime Ferrer ang naiwan sa Parañaque. Napadalas naman si Adevoso sa lugar sapagkat nililigawan pala niya ang kapatid ng mga Ferrer na si Carmen. Bagamat ang Parañaque ay hindi naging mainam para sa laban ng guerrilla dahil sa malawak at bukas na kapatagan nito, ayon kay Colonel Emmanuel de Ocampo na naging direktor ng Philippine Veterans Affairs Office and the Replacement of Troops and Officers for the Hunters ROTC Guerrillas. Itinuturing na magaling at kapaki-pakinabang ang mga sundalo na nagmula doon, liban pa sa kanilang magaling na ambag sa intelligence. Sa mga huling bahagi ng 1944, Parañaque na ang GHQ ni Adevoso kung saan ginawa ang maraming pagsasanay ng mga tropa. Nang dumating ang mga Amerikanong parachuters ng 11th Airborne Division, kasama ng mga guerrilla mula sa Tagaytay, ginawa nilang himpilan ang Parañaque. Hindi sila makakatungo ng Maynila panorte kung di nila mapapalaya ang Parañaque. Noong February 5, 1955, sa kabila ng matinding pakikipagbakbakan ng mga Hapones, nakatawid sa Parañaque River ang mga Amerikano at mga guerrilla at nadeklarang malaya ang Parañaque sa araw na iyon. Noong Agosto, nakadaupang palad ko ang ilan sa mga lumaban sa labanang iyon. Ngayon, isang bantayog ng kagitingan ng Veterans Federation of the Philippines ang nakatayo sa sukat bilang paalala na ang mga mag-aasin, ang mga mangingisda at ang mga magsasaka, ang mga ordinaryong Pilipino ay may ambag sa pagpapalaya ng bayan. Mabuhay ang Parañaque! Ako po si Xiao Chua para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Shout!